ipinagpalit sa matalik na kaibigan. Habang ang alak ay dumadaloy sa kanilang tagumpay, ang luha ko ang bumubuhos sa basag kong mundo. 10 taon ng pagsasakripisyo, tinumbasan lang ng isang pirma sa papel. Ngunit sa abo ng aking pagkawasak, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Helga. Hindi ito ang aking katapusan. Ito ang simula ng kanilang pagsisisi. Paano nga bababangon ang isang reyna mula sa sarili niyang guho? At sa gabing ito, sa ating ika-10 anibersaryo, nais kong ipakilala sa inyo hindi lang ang aking asawa, kundi ang tunay na inspirasyon, ang aking muse, ang aking totoong katuwang sa lahat ng tagumpay. Si Bianca Roy. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Renzo, ang asawa ko, na parang isang matamis na himig. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay piraso ng bubog na dahan-dahang tumutusok sa aking puso. Ilang segundo bago ang sandaling iyon, ang mundo ko ay perpekto. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang ballroom ng isang hotel sa Makati. Suot ang isang eleganteng damit na pinili naming dalawa. Ang ngiti sa aking labi ay kasing kislap ng mga diamanteng ilaw sa itaas. Sa tabi ko, ang aming munting anghel, si Helena, ang aming 7 taong gulang na anak, na may hawak na isang maliit na bulaklak. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Isang larawan ng perpektong pamilya, isang dekada ng pagsasama na ipinagdiriwang. Habang nagsasalita si Renzo sa entablado, ang dibdib ko ay puno ng pagmamalaki. Bawat salita niya tungkol sa pagsisikap at tagumpay ay tagos sa aking kaluluwa. Dahil alam ko, saksi ako sa bawat patak ng pawis at luha. Ngunit ang pagtawag niya sa pangalan ni Bianca, ang matalik kong kaibigan, ang ninang ni Helena, ay isang kidlat na gumuhit sa maaliwalas kong kalangitan. Nakita ko kung paano tumayo si Bianca mula sa kanyang upuan. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy na gumagapang palapit sa entablado. Nakita ko kung paano inilahad ni Renzo ang kanyang kamay at kung paano ito tinanggap ni Bianca nang walang pag-aalinlangan. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng liwanag. Isang imahe na dapat sana ay sa amin. Isang kolektibong paghinga, ang tila ninakaw mula sa buong silid na sinundan ng isang mahinang ugong ng mga bulungan. Ang ugong ay lumakas, naging parang libu-libong insekto na umiikot sa aking ulo. Bawat isa ay may dalang lason ng panghuhusga. Ang tibok ng puso ko ay naging isang mabangis na tambol sa loob ng aking dibdib. Ngunit sa labas, ako ay naging isang estatwang yelo. Ang init ng dugo ay tila umalis sa aking mukha. Nararamdaman ko ang daan-daang pares ng mga mata na nakatutok sa akin. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may halong panunuya. Hindi ko na marinig ang sinasabi nila. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang magkahawak nilang mga kamay. Isang simbolo ng kataksilan na ipinangangalandakan sa harap ng lahat. Sa gitna ng aking pagkatuliro, ang mga mata ko ay napadpad sa isang sulok kung saan nakatayo ang biyenan kong si Doña Priscilla. Wala siyang gulat sa mukha. Sa halip, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang iglap, naunawaan ko ang lahat. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang plano, isang pagtatanghal na idinisenyo para wasakin ako. Mami, isang maliit na boses ang bumasag sa aking pagkakatulog. Tumingala si Helena sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagkalito. Why is Tita Bianca holding Daddy's hand? Is it her anniversary too? Ang tanong na yon ang nagpabalik sa akin sa realidad. Hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan, hindi sa harap ng anak ko. Dahan-dahan akong yumuko, inayos ang laso sa kanyang buhok, at pilit na ngumiti. Let's go get some cake, baby. I think Daddy and Tita Bianca have some business to talk about. Hindi ko na hinintay ang kanilang pagbaba sa entablado. Hindi ko na tinignan pa ang kanilang mga mukha.
Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Helena at sa bawat hakbang papalayo sa bulwagang yon, pakiramdam ko ay iniiwan ko ang 10 taon ng aking buhay. Naglakad ako ng tuwid. Ang aking likod ay hindi nakayuko kahit na ang buong mundo ko ay gumuho na. Ang katahimikan na sumunod sa aming pag-alis ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nang marating namin ang pasilyo palabas ng hotel, kung saan mas kaunti na ang tao, isang anino ang humarang sa aming daan. Si Doña Priscilla. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. "Uuwi na kami, Mama." Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking boses para kay Helena. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. "Wala ka nang babalikan, hindi sa bahay ko." Mula sa kanyang mamahaling bag, may kinuha siyang isang folder na may makapal na mga dokumento. Madiin niyang inilapag ang mga yon sa isang mesang malapit sa amin. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng bato ay tila isang hatol. "Huwag kang gagawa ng eskandalo," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang patalim. "Narito ang divorce papers. Pirmahan mo, kunin mo ang anak mo, at lumayas ka nang walang dala." Ang folder na naglalaman ng mga papeles ng diborsyo ay nanatiling nakapatong sa mesa, isang puting parihaba ng katapusan sa gitna ng malamig na pasilyo. Tila nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Naramdaman kong humigpit ang kapit ni Helena sa aking kamay. Ang kanyang munting katawan ay nagsisilbing aking tanging angkla sa realidad. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa likuran ni Doña Priscilla. Si Renzo. Ang suot niyang tuxedo ay tila mas madilim. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Renzo. Ang pangalan niya ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Isang pakiusap na hindi ko masabi ng buo. Lumapit siya, hindi sa akin, kundi sa tabi ng kanyang ina. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata na minsan kong minahal, wala akong nakitang pagsisisi. Wala akong nakitang pagmamahal, tanging isang nakakapangilabot na lamig. "Narinig mo ang sinabi ni Mama Ellie. Tapos na tayo." Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa aking dibdib. 10 taon, Renzo, ang pamilya natin. Si Helena, itatapon mo na lang lahat? "Anong pamilya?" Sumingit si Doña Priscilla, ang boses ay puno ng lason. "Ang pamilyang binuo mo sa isang kasinungalingan? Ang akalain mong karapat-dapat ka para sa anak ko? Utang na loob mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo. At ngayon, tapos na ang pakinabang sa'yo." Hindi na ako sumagot. Paano ka makikipagtalo sa mga taong matagal nang isinara ang kanilang puso? Hinila ko si Helena palayo. Palayo sa kanilang dalawa. Palayo sa gabing iyon. May isang trooper ng pamilya na naghihintay, at sa ilalim ng tahimik na utos ni Renzo, kami ay isinakay sa kotse. Ang biyahe pa uwi, hindi. Papunta sa bahay na dati kong tinawag na tahanan, ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Helena ay nakatulog sa aking kandungan, pagod sa mga pangyayaring hindi niya naiintindihan. Ako naman, nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na nagdaraan na parang mga naglalahong alaala. Pagdating namin sa malaking gate ng aming tahanan, hindi ito bumukas para sa amin. Sa halip, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ay may 2 maleta. Ang aming mga gamit, ang damit ko, ang mga laruan ni Helena, ang 10 taon ng aming buhay, isiniksik sa 2 murang maleta na parang kami ay mga basurang itinatapon. Ang marahang pagsara ng pinto ng kotse matapos kaming ibaba ay naghatid ng huling tunog ng aming dating buhay. Naiwan kami sa gilid ng kalsada, sa harap ng bahay na pinangarap at binuo ko, na ngayon ay sarado na para sa amin. Isa lang ang lugar na pumasok sa isip ko.
Gamit ang natitirang pera sa aking pitaka, pumara ako ng taxi at ibinigay ang address ni Manang Lourdes, ang aming matandang kasambahay na itinuring ko ng pangalawang ina. Ang kanyang maliit na tahanan sa isang simpleng subdivision ay malayong-malayo sa mansyon ng mga Castor. Ngunit pagpasok namin, isang kakaibang init ang sumalubong sa amin. Ang amoy ng sinaing at malinis na sahig. Ang yakap ni Manang Lourdes ay mas mainit kaysa sa lahat ng mamahaling kumot na mayroon ako. Sa gabing iyon, sa isang maliit na kwarto na may hiram na damit, natulog kami ni Helena, magkayakap, habang sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Kinabukasan, sinubukan kong bumangon. Tinawagan ko ang ilang mga kaibigan, mga taong pinakain ko sa aming tahanan, mga taong inalagaan ko. Ngunit ang kanilang mga sagot ay pare-pareho. Mga paumanhin, mga dahilan, lahat ay may takot sa anino ng pangalan ng mga Castor. Sinubukan kong mag-withdraw ng pera mula sa aming joint account, ngunit ang makina ay nagpakita lamang ng mga salitang tumatak sa aking isipan. Account frozen. Doon ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Bumalik ako sa bahay ni Manang Lourdes na walang dala. Ang kahihiyan ay mas mabigat pa kaysa sa aking mga paa. Nakaupo ako sa isang sulok, nakatingin sa kawalan, habang si Helena ay tahimik na naglalaro. Nilapitan ako ni Manang Lourdes. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya sa aking harapan ang isang platito na may isang piraso ng mainit na pandesal. Iyon na lang marahil ang natitira sa kanilang hapunan. "Pasensya na, Ellie," mahinang sabi niya. "Yan lang ang kaya kong ibigay sa ngayon." Ang simpleng alok na iyon, ang kabutihang loob sa gitna ng aking kawalan, ang siyang nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit kong itinatayo. Ang mga luha na hindi ko pinakawalan kagabi ay malayang dumaloy. Habang ako ay umiiyak, isang kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man na may dalang isang sobre. Para sa akin, wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging isang logo ng isang law firm na hindi ko pamilyar. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob, isang formal na liham. Hindi ito paniningil, hindi ito banta. Ito ay isang paanyaya, isang opisyal na pagpapatawag para sa pagbasa ng huling habilin at testamento ng aking yumaong lola, si Doña Helga Maravilla. Ang gusali ng law firm ay isang tore ng salamin at bakal na tila dinudurog ang muntikong pagkatao. Bawat hakbang ko sa makintab na sahig na parang salamin ay isang paalala kung gaano na ako kalayo sa mundong dati kong ginagalawan. Ang amoy ng mamahaling kahoy, katad, at lumang papel ay nanunuot sa hangin. Pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na naligaw sa palasyo ng mga hari. Sa loob ng conference room, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad ang magalang na tumayo upang salubungin ako. Nakasuot siya ng simpleng barong, ngunit mayroon siyang aura ng katahimikan at kumpiyansa. "Miss Maravilla," bati niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Ako po si Marco Inigo. Ako ang namamahala sa ari-arian ng iyong lola." Mayroong kabaitan at karunungan sa kanyang mga mata na bahagyang nagpagaan sa aking kaba. Umupo ako sa isang upuang katad na tila mas malaki pa sa aking buong pagkatao. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ang abogado, isang matandang lalaki na may makapal na salamin, ay nagsimulang ayusin ang isang salansan ng mga dokumento. "Magsimula na tayo," anunsyo ng abogado. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Binuksan niya ang isang folder na may selyo at nagsimulang magbasa. Ang mga salita ay teknikal at puno ng mga terminong legal na lumilipad lang sa aking ulirat. Narinig ko ang pagbanggit sa mga ari-arian, mga stock, mga bonds. Ang lahat ng iyon ay parang isang wikang banyaga. Hanggang sa binanggit niya ang isang pangalan, ang Helga Maravilla Trust Fund. At pagkatapos ang halaga. Isang numero na may napakaraming zero na hindi kayang iproseso ng aking isipan.
Isang halagang kayang bumili ng 10 mansyon na tulad ng mga pastor. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang paghinga ko ay tila ninakaw. Napakapit ako sa braso ng upuan upang pigilan ang aking sarili sa pagkahilo. Ito ba ay isang panaginip o isang malupit na biro? Ngunit, pagpapatuloy ng abogado, ang salitang iyon ay bumasag sa aking pagkatulala. Mayroong isang kondisyon. Itinuon niya ang kanyang tingin sa akin. Ayon sa huling habilin ni Doña Helga, ang pondo ay mananatiling naka-freeze hanggang sa ang tagapagmanang si Alessandra Maravilla ay makapagpresinta sa namamahala ng pondo kay Ginoo Inigo ng isang detalyado at makatotohanang plano. Isang plano kung paano niya gagamitin ang yaman na ito upang muling itayo ang kanyang buhay, siguruhin ang kinabukasan ng kanyang anak, at palaguin ang legasiya ng pamilya Maravilla. Hindi ito maaaring gamitin para sa luho, paghihiganti, o walang kabuluhang paggasta. Natahimik ang buong silid. Hindi ito isang simpleng pamana. Ito ay isang pagsubok, isang hamon mula sa aking lola, mula sa kabilang buhay. Nang matapos ang abogado, si Marco Inigo ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa akin, hindi bilang isang fund manager, kundi bilang isang kaibigan. Kilala ng lola mo ang asawa mo, Ellie. Nakita niya ang kahinaan sa kanyang karakter noon pa man. Alam niyang darating ang araw na ito. Inihanda niya ang salbabidang ito para sa'yo, pero gusto niyang ikaw mismo ang matutong lumangoy patungo rito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng init sa aking nanlalamig na puso. Ang aking lola, lagi siyang may paraan. Kahit sa kanyang pagpanaw, patuloy niya akong ginagabayan. Isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang dumaloy sa aking mga ugat. Itinutulak papalabas ang kawalan ng pag-asa. May kinuha si Marco mula sa kanyang briefcase. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Maingat niya itong inilapag sa harap ko. Sa loob, nakalatag sa isang pulang tela, ay isang lumang fountain pen na may gintong dulo. Pamilyar ito sa akin. Ito ang panulat na laging gamit ni Lola Helga sa pagpirma ng mahahalagang dokumento. Bago siya pumanaw, malumanay na sabi ni Marco, inihabilin niya ito sa akin. Sabi niya, ibibigay ko raw sa iyo to kapag handa ka nang isulat ang sarili mong tadhana. Hinawakan ko ang panulat. Malamig ito sa aking mga daliri, ngunit ang bigat nito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at responsibilidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ako si Ellie Castor, ang asawang martir. Ako si Alessandra Maravilla, ang apo ni Helga Maravilla, at handa na akong magsulat. Nabalik lamang kami sa kasalukuyan nang isang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan sa ibabaw ng mesa ng abogado. Sinagot niya ito, nakinig sandali, at saka tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ibinigay niya sa akin ang telepono. Para sa'yo, ang abogado ni Ginoong Castor. Nanginginig kong inilapit ang telepono sa aking tainga. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at propesyonal. Ipinaaalam niya sa akin na ang unang pagdinig para sa petisyon ni Renzo para sa full custody ni Helena ay itinakda sa susunod na linggo. Ang loob ng korte ay malamig at malawak, at ang bawat munting tunog ay tila umuulit at lumalakas. Ang mataas na kisame at ang madilim na kahoy ng mga pader ay nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay nilalamon ng buo. Nakaupo ako sa tabi ng aking abogado na may katahimikan at profesionalismo habang si Marco Inigo ay nasa aking kabilang panig. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa. Ngunit sa kabila nito, isang mabangis na kabog sa loob ng aking dibdib ang tanging naririnig ko. Sa kabilang ibayo ng silid, nakaupo si Renzo at si Doña Priscilla kasama ang kanilang pangkat ng mga abogado na tila mga general na handa nang pumatay sa digmaan. Ang abogado ni Renzo,
Isang lalaking may mayabang na ngiti. Ang unang nagsalita. Ang kanyang mga salita ay piniling mabuti upang ipinta ako bilang isang kaawa-awang babae na hindi karapat-dapat maging ina. Your Honor, simula niya, ang boses ay puno ng huwad na pakikiramay. Ang aming kliyente, si Ginoong Renzo Castor, ay labis na nababahala para sa kapakanan ng kanyang nag-iisang anak. Matapos ang insidente sa kanilang anibersaryo, ang ina ng bata, si Ginang Alessandra Castor, ay nagpakita ng matinding emosyonal na pagkabalisa. Umalis siya ng walang paalam at sa kasalukuyan, siya ay walang trabaho, walang permanenteng tirahan at umaasa lamang sa kabaitan ng iba. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay niya sa isang bata sa ganoong kalagayan? Bawat salita ay isang sampal. Bawat paratang ay isang dagok na nagpapakirot sa aking kaluluwa. Tumingin ako kay Renzo, umaasang makakita ng kahit gatiting na pagtutol, ngunit ang mga mata niya ay nakapako sa sahig, isang duwag na hindi kayang harapin ang mga kasinungalingang kanyang sinimulan. Si Doña Priscilla naman ay direktang nakatingin sa akin, isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, isang galit na nagsisimulang umakyat mula sa aking sikmura. Ikinuwayom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa upang pigilan ang mga ito sa panginginig. Nang pagkakataon na ng aming panig, mahinahong tumayo ang aking abogado. Your Honor, ang mga paratang na yan ay hindi lamang walang basihan, kundi isang malisyosong pagtatangka na yurakan ang pagkatao ng aking kliyente. Kalmado niyang inilatag ang aming mga argumento. Ngunit ang tunay na sandata ay lumabas nang ipakita niya ang mga dokumento na nagpapatunay sa aking pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng Helga Maravilla Trust Fund. Hindi niya binanggit ang eksaktong halaga. Ginamit niya ang mga salitang isang malaki at matatag na instrumentong pampinansyal na may sapat na kakayahang tustusan hindi lamang ang kasalukuyang pangangailangan ni Helena Castor, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan, kasama na ang kanyang edukasyon hanggang sa kolehiyo, at higit pa. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa korte. Nakita ko ang pagkawala ng mayabang na ngiti sa mukha ng abogado ng mga Castor. Nakita ko ang pagkalito at gulat sa mukha ni Renzo nang sa wakas ay mag-angat siya ng tingin. At sa mukha ni Doña Priscilla, ang panunuya ay napalitan ng isang madilim na ulap ng galit at hindi paniniwala. Ang kapangyarihan sa silid ay biglang nagbago ng direksyon. Matapos ang ilang sandali ng deliberasyon, ang hukom ay nagbigay ng kanyang desisyon. Batay sa mga dokumentong ipinakita, malinaw na may kakayahang pinansyal ang ina. Sa makatuwid, ang pansamantalang kustodiya ng bata ay ipinagkakaloob kay Ginang Alessandra Maravilla. Ang ama ay magkakaroon ng karapatang dumalaw sa ilalim ng mga kondisyon na itatakda ng korte. Isang malaking bigat ang tila inalis sa aking mga balikat. Huminga ako ng malalim sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagdinig. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa akin, ito ay kasing halaga ng buong mundo. Habang kami ay naglalakad palabas ng korte, ang aking puso ay magaan, puno ng bagong pag-asa. Ngunit habang naglalakad kami sa pasilyo, sinadya ni Doña Priscilla na magkasalubong ang aming landas. Huminto siya sa aking tabi, sapat na malapit para marinig ko ang kanyang bulong, isang ahas na gumagapang sa aking tainga. Enjoy your small victory, sabi niya. Ang bawat salita ay may bahid ng pangako ng panganib. Tignan natin kung sino ang mas matibay. Ang mga salita ni Doña Priscilla ay isang laso na nanatili sa aking isipan sa mga sumunod na araw, isang malamig na paalala na ang maliit na tagumpay sa korte ay simula pa lamang ng isang mahabang digmaan. Ngunit sa halip na magpatalo sa takot, ginamit ko ito bilang panggatong. Ang unang hakbang ay seguridad.
Sa tulong ni Marco, lumipat kami ni Helena mula sa tahanan ni Manang Lourdes patungo sa isang high-end na condominium sa Taguig. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay isang kuta. Mayroong mahigpit na seguridad at walang sino man ang makakapasok nang walang aking pahintulot. Ito ang aming kanlungan. Ang aming bagong apartment ay may malalaking bintanang salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Ngunit para sa akin, ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang kusina. Sa unang gabi, habang si Helena ay mahimbing na natutulog sa kanyang bagong silid, nagluto ako ng sinigang. Ang amoy ng kumukulong sampalok, ang paghiwa ng mga gulay sa aking sariling sangkalan, sa aking sariling tahanan, ang mga simpleng bagay na ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kontrol at normalidad na matagal nang ninakaw sa akin. Nagsimula ang aming bagong buhay. Sa umaga, inihahatid ko si Helena sa isang mabuting paaralan na malapit sa amin. Isang lugar kung saan siya ay isang bata lamang, malayo sa anino ng pangalang Castor. Pagkatapos, ang aking araw ay nagsisimula. Ang aming dining table ay naging aking opisina. Ang mga libro tungkol sa finance, stock market, at corporate law ay pumalit sa mga cookbook. Sa ilalim ng matiyagang paggabay ni Marco, na araw-araw na dumadalaw o tumatawag, unti-unti kong pinag-aralan ang mundong minsan ay binuo ng aking lola. Hindi ito naging madali. May mga gabing napapatingin na lang ako sa mga numero at graph sa screen ng laptop. Ang aking utak ay pagod na at tila ayaw nang gumana. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko, bumalik sa pagiging simple. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko iyon, titingnan ko lang ang isang maliit na larawan sa aking mesa. Ang nakangiting mukha ni Helena. Para sa kanya, kailangan kong maging matatag. Para sa kanya, kailangan kong maging matalino. Hindi ako gumastos ng walang kabuluhan. Bawat desisyon sa pera ay pinag-aaralan. Sa halip na bumili ng mga mamahaling damit, namuhunan ako sa ilang maliliit ngunit promising na mga startup, mga kumpanyang may puso at may magandang kinabukasan. Ito ang unang pundasyon ng aking sariling imperyo na itinayo hindi mula sa bato, kundi mula sa kaalaman at pangarap. Isang gabi, habang binabasa ko ang isang komplikadong quarterly financial report ng isang korporasyon, isang bagay ang nangyari. Ang mga numero na dati ay parang hieroglyphics ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga porsyento ay nagsimulang magkwentot ng paglago at pagkalugi. Nakita ko ang mga oportunidad at mga panganib na nakatago sa likod ng mga teknikal na termino. Walang sino man sa silid. Tanging ako lang at ang tahimik na pag-ilaw ng laptop. Ngunit sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay, tahimik, at puno ng pagmamalaking ngiti. Hindi ko na kailangan si Renzo. Hindi ko na kailangan ng sino man para sabihin sa akin ang aking halaga. Natagpuan ko ito sa aking sarili. Bilang bahagi ng aking araw-araw na pag-aaral, sinimulan kong basahin ang business section ng mga pahayagan. Hindi para maghanap ng chismis, kundi para unawain ang takbo ng merkado. Isang umaga, habang umiinom ng kape, isang pamilyar na pangalan ang tumawag sa aking pansin mula sa isang headline sa isang financial news website. Castor Energy, nahihirapang makalikom ng pondo para sa malaking proyekto sa Mindanao. Dala ko ang balita kay Marco sa aming sumunod na pagkikita. Inilatag ko sa mesa ang tablet kung saan nakabukas ang artikulo tungkol sa Castor Energy. Nakita mo na ba ito? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling neutral ang aking boses na parang isa lamang itong ordinaryong usaping pangnegosyo. Tumingin si Marco sa screen, ngunit hindi ko nakita sa kanyang muka ang gulat na inaasahan ko. Sa halip, isang malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan na parang isang bagay na matagal na niyang hinihintay ay sa wakas ay dumating na. Oo, Ellie. At sa tingin ko, oras na para malaman mo ang buong kwento.
Mula sa kanyang katad na briefcase, hindi mga modernong folder o laptop ang kanyang inilabas, kundi isang luma, makapal na ledger na nababalutan ng maitim na balat. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay kumalat sa hangin nang buksan niya ito. Ang mga pahina ay kulay kape na sa katagalan at ang mga nakasulat dito ay nasa pamilyar na eleganteng sulat kamay ng aking lola. Ano yan? Tanong ko. Ito ang tunay na kasaysayan ng Castor Energy. Sagot ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga pahina na para bang ang mga ito ay sagrado. Noong sinisimulan pa lang ni Renzo ang kanyang kumpanya, 10 taon na ang nakalipas, puno siya ng ambisyon, pero wala siyang sapat na puhunan. Ang mga bangko ay nag-aalinlangan. Ang mga investor ay hindi patiwala sa kanya. Tumango ako. Naaalala ko ang mga gabing iyon. Ang mga gabing halos hindi kami natutulog, gumagawa ng mga proposal. Naaalala ko kung paano ko ibinenta ang ilan sa aking mga alahas. Pamana pa, mula sa aking ina, para lamang may maipandagdag sa kanilang munting pondo. Iyon ang kwentong alam ko. Iyon ang sakripisyong ipinagmalaki niya sa akin. Ang hindi mo alam, Ellie, pagpapatuloy ni Marco ay may isang foreign investor na biglang nagpakita ng interes. Isang kumpanya mula sa Panama na nagbigay sa kanya ng malaking halaga, sapat para masimulan ang lahat. Iyon ang naging pundasyon ng lahat ng tinatamasa niya ngayon. Tumingin siya sa aking mga mata at sa sandaling iyon, alam kong babaguhin ng mga susunod niyang salita ang lahat. Walang foreign investor, Ellie. Ang kumpanya sa Panama ay isang shell corporation na itinayo ng lola mo. Ang puhunan na nagtayo sa Castor Energy ay hindi galing sa kung kanino, kundi galing mismo sa dugot pawis ng mga Maravilla. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa akin. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang lahat ng alaala ng aming pinagsamahan ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Ang pagbebenta ko ng alahas, ang pagtitipid, ang pag-aalala, lahat ay isang palabas. Ginawa niya akong isang hangal na naniniwala sa isang kwento ng pagsisikap, habang ang totoo, ang perang ginagamit niya ay galing sa pamilya ko. Ang lahat ng panunumbat ni Doña Priscilla tungkol sa utang na loob ko sa kanila ay isang kabalintunaan. Sila ang may utang sa amin mula pa sa simula. Isang malamig na galit, mas malalim at mas matindi kaysa sa naramdaman ko noong gabi ng anibersaryo, ang nagsimulang gumapang sa aking sistema. Hindi lang ito tungkol sa kataksilan sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pandaraya, sa aking buong pagkatao. Hinayaan ako ni Marco na namnamin ang lahat ng yon. Nang makita niyang ang aking mga luha ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. Mayroon pa siyang isang huling dokumentong inilabas mula sa kanyang briefcase. Sariwa pa ang tinta nito, hindi tulad ng lumang ledger. Ang utang na iyon ay may maturity date, Ellie, at malapit na itong dumating, sabi niya. Sa mga nakalipas na buwan, habang ikaw ay nag-aaral, ang pondo ay tahimik na kumikilos. Binili natin ang mga maliliit na utang ng Castor Energy mula sa ibang mga bangko. At noong nakaraang linggo, legal nating nakuha ang kontrol sa orihinal na utang mula sa kumpanya sa Panama. Inilapag niya ang papel sa aking harapan. Ito ay isang summary ng lahat ng financial liabilities ng Castor Energy. At sa ilalim ng listahan ng mga pinagkakautangan, isang pangalan ang nakatala bilang may hawak ng pinakamalaking porsyento. Hindi isang bangko, hindi isang korporasyon. Ang nakasulat ay The Helga Maravilla Trust Fund. Ang ibig sabihin nito, pagtatapos ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin, ay ikaw na ngayon, Ellie, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng iyong dating asawa. Ang conference room ng Castor Energy ay nababalot ng isang tensyon na halos mahahawakan mo sa hangin. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany,
ang mga kinatawan ng iba't ibang bangko at institusyong pampinansyal, mga lalaking nakasuot ng haling Amerikana na may mga mukhang seryoso at walang pasensya. Sila ang mga pating na naamoy ang dugo sa tubig. Sila ang mga buwitreng naghihintay sa pagbagsak ng kanilang biktima. Sa kabisera ng mesa, nakatayo si Renzo. Pilit niyang ipinapakita ang isang imahe ng kontrol at kumpiyansa. Ngunit ang manipis na butil ng pawis sa kanyang noo at ang paraan ng mahigpit niyang pagkakahawak sa isang panulat ay nagbubunyag ng kanyang tunay na nararamdaman. Si Bianca ay wala roon. Sa mundo ng malalaking pera, ang mga muse ay walang lugar. Mga Ginoo, simula ni Renzo, ang kanyang boses ay bahagyang mas mataas kaysa sa normal. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin, ngunit nais kong siguruhin sa inyo na ang Castor Energy ay nananatiling matatag. Ang proyektong ito sa Mindanao ay mahalaga at kailangan lang natin ng kaunting isang marahang paggalaw sa pinto ng conference room ang pumutol sa kanyang mga salita. Bumukas ito nang walang ingay at lahat ng mga mata sa silid ay napalingon doon. Pumasok ako. Hindi bilang si Ellie na asawa ni Renzo na laging nakayuko at nakangiti sa likuran. Pumasok ako bilang si Alessandra Maravilla. Nakasuot ako ng isang dark blue pantsuit na perpekto ang pagkakatahi, ang kulay ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at katahimikan. Ang aking buhok ay nakatali sa isang malinis na bun at ang tanging alahas ko ay isang pares ng simpleng perlas na hikaw, pamana mula kay Lola Helga. Sa aking tabi, si Marco Inigo, ang kanyang presensya ay nagdaragdag ng bigat at kredibilidad sa aming pagdating. Ang aking puso ay tumitibok na parang isang kabayong tumatakbo, ngunit ang aking mukha ay isang kalmadong lawa. Naglakad ako papasok sa silid na parabang pag-aari ko ito. Ang aking mga takong ay lumilikha ng isang banayad at may ritmong pagdampi sa sahig na gawa sa marmol. Isang alon ng pagkalito ang gumuhit sa mga mukha ng mga naroroon. Ngunit ang reaksyon na hinahanap ko ay nasa dulo ng mesa. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Renzo mula sa pagkainis dahil sa pagkaantala, patungo sa pagkalito at sa wakas sa isang purong hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang kulay ay tila umalis sa kanyang mukha. Iniwan siyang maputla sa ilalim ng malalamig na ilaw ng opisina. Huminto kami sa isang bakanteng espasyo sa mesa. Si Marco ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Paumanhin sa pagkaantala, mga Ginoo. Kami po ang kumakatawan sa pinakamalaking nagpapautang sa Castor Energy. Narito kami upang makinig sa mga plano ni Ginoong Castor. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Lahat sila ay nagtatanong kung sino kami. Ngunit si Renzo ay hindi na nakikinig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin, puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Tumingin ako sa kanya, hindi nang may galit, hindi nang may sakit, kundi nang may isang profesional na distansya na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Bahagya akong ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. "Good morning, Mr. Castor," sabi ko. Ang bawat salita ay malinaw at matatag. "I believe we have some business to discuss." Nanlaki ang mga mata ni Renzo. Ang panulat na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang maliit at halos walang tunog na pagtama sa makintab na mesa. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. "Ellie!" Sa wakas ay naibulong niya. Ang pangalan ko ay isang hininga ng desperasyon. "What is this?" Ang tanong ni Renzo ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang desperadong bulong sa gitna ng isang silid na biglang nanlamig. Hindi ko pinansin ang kanyang personal na pakiusap. Sa halip,
Ang aking tingin ay inilibot ko sa mga mukha ng ibang mga nagpapautang, mga taong ang tanging lengguwahe ay pera at kapangyarihan. Bilang pangunahing may hawak ng utang ng Castor Energy, pagsisimula ko ang aking boses ay kalmado at kinokontrol. Narito kami upang protektahan ang aming interes at ang unang hakbang para diyan ay ang malaman ang tunay na kalusugang pampinansyal ng kumpanyang ito. Si Marco ang nagpatuloy. Ang kanyang tono ay formal at hindi matitinag. Dahil dito, kami ay formal na humihiling ng isang kompleto at independenteng financial audit sa lahat ng operasyon at libro ng Castor Energy na magsisimula kaagad. Ang salitang audit ay may bigat na mas matindi pa kaysa sa isang banta ng paniningil. Isang mahinang pag-ubo ang narinig mula sa isang bangkero. Ang iba ay nagkatinginan, merong pag-apruba sa kanilang mga mata. Para sa kanila, ito ay isang matalinong hakbang sa negosyo. Para kay Renzo, ito ay isang deklarasyon ng giyera na hindi niya kayang labanan. Walang sino mang nangungutang ang maaring legal na tumanggi sa isang audit na hinihiling ng kanyang pinakamalaking pinagkakautangan. Sinubukan ni Renzo na bawiin ang control. That won't be necessary, sabi niya. Pilit na tumatawa. Transparent ang aming mga libro. Ellie, pwede ba tayong mag-usap privately? Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, pinahintulutan ko ang aking sarili na ipakita ang isang hibla ng lamig na bumabalot sa aking puso. Mr. Castor, sabi ko, ang formalidad sa aking tono ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang mga pribado nating pag-uusap ay natapos noong gabing pinili mong ipahiya ako sa harap ng lahat. Mula ngayon, negosyo na lang ang pag-uusapan natin. At dito lang, sa harap ng lahat ng may interes sa kumpanyang ito. Isang biglaang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang aking mga salita ay isang malinaw na paghatol at walang sino man ang nangahas na sumaluungat. Ang mga bangkero na kanina ay nag-aalinlangan ay sunod-sunod na tumango bilang pagsang-ayon sa aking hiling. Ang audit ay magpapatuloy. Ang pagpupulong ay natapos nang walang resolusyon. Iniwan si Renzo na nakaupo sa kanyang silya, isang haring nawalan ng kaharian sa loob mismo ng kanyang palasyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Kinabukasan, isang pangkat ng mga auditor, mga taong hindi kilala at walang kinikilingan ang dumating sa opisina ng Castor Energy. Sila ay kumilos nang may tahimik na kahusayan na parang mga siruhanong maingat na hinihiwa ang bawat layer ng kasinungalingan. Ako ay nanatili sa aking apartment, ang aking sariling command center, kung saan gabi-gabi ay dinadala sa akin ni Marco ang mga ulat ng kanilang mga natuklasan. Sa una, ang mga nahanap nila ay mga bagay na inaasahan ko na. Mga maluhong hapunan sa mga mamahaling restaurant, mga biyahe sa ibang bansa na nakatala bilang business trips. Lahat kasama si Bianca. Isang resibo para sa isang mamahaling kwintas na nakapangalan kay Bianca Rowe ay nakatala bilang client appreciation gift. Habang tinitignan ko ang mga kopya ng resibo, wala akong naramdamang kirot, wala nang selos. Ang naramdaman ko ay isang malamig na awa. Ganito na pala siya kababaw. Ganito na pala siya kawalang ingat. Ngunit habang lumalalim ang audit, ang mga natutuklasan nila ay nagiging mas madilim. Mga kontratang pabor sa mga kaibigan, mga proyektong may sobrang laking budget, mga desisyong naglagay sa kumpanya sa malaking panganib para lamang sa pansariling kapakinabangan. Bawat papel na inilalatag ni Marco sa aking mesa ay isang karagdagang pako sa kabaong ng imperyo ni Renzo. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Helena sa kanyang takdang aralin sa sining, isang tawag mula kay Marco ang dumating. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay iba. Nawala ang kanyang karaniwang kalmadong tono. Mayroon itong bigat at pagkaapura.
Ellie, sabi niya, kailangan mong makita ito. Magpapadala ako ng isang secure na file sa iyong email ngayon din. Binuksan ko ang aking laptop. Ilang sandali pa, isang email ang pumasok. Nang buksan ko ang naka-attach na file, ang aking paghinga ay tila tumigil. Hindi ito isang simpleng resibo. Ito ay isang kopya ng isang deed of sale, isang kasulatan ng pagbili ng isang penthouse condominium unit sa isa sa mga pinakamahal na gusali sa buong Maynila. Ang pangalan sa ilalim ng binili ni ay malinaw at hindi maikakaila, Bianca Rowe. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang kasunod na dokumento. Isang bank statement mula sa isang subsidiary account ng Castor Energy, isang account na hindi madalas binabantayan. Nakatala dito ang isang wire transfer ng eksaktong halaga ng condominium unit na ipinadala sa developer ng property. Ang transaksyon ay nakatago sa ilalim ng isang pekeng description. Final payment for consultancy services. Ito na, ang paninigarilyong baril, ang hindi maikakailang ebidensya ng pandarambong. Ilang gabi, matapos matuklasan ng ebidensya, isang tawag mula sa security sa lobby ng condominium ang pumutol sa katahimikan ng aking gabi. Ma'am Ellie, sabi ng boses sa intercom, mayroon po ditong Mr. Renzo at Mrs. Priscilla Castor. Nais po kayong makausap. Papasukin ko po ba sila? Huminga ako ng malalim. Ang digmaan ay dumating na sa aking pintuan. Pabayaan ninyo silang umakyat. Sagot ko. Ang aking boses ay matatag. Ito ay isang pagsubok na kailangan kong harapin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna sa kanyang sariling kastilyo. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa aming palapag, naroon sila. Si Renzo, na tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Sa tabi niya, si Doña Priscilla, na sa unang pagkakataon ay nakita kong walang bakas ng kanyang karaniwang pagmamataas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang postura ay bahagyang nakayuko. Pinapasok ko sila sa aking apartment. Nakita ko ang kanilang mga mata na mabilis na sinusuri ang lugar. Simple lang ito kumpara sa kanilang mansyon, ngunit malinis, maaliwalas, at puno ng mga larawan ni Helena. Isang tahanan, hindi isang museo ng kayamanan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat, halos masakit. Nakakagulat, si Doña Priscilla ang unang nagsalita. Ang kanyang boses, na dati ay parang latigo, ngayon ay malambot at pilit. Ellie, iha. Pilit siyang ngumiti. Alam kong marami kaming nagawang mali, pero pamilya pa rin tayo. Isipin mo na lang ang kahihiyan na idudulot nito sa pangalan ng mga Castor, sa apelyido ni Helena. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan kong ilabas ang kanyang mga baraha. Nakita kong ang kanyang pag-apila sa pamilya at kahihiyan ay ang kanyang huling paraan ng manipulasyon. Nang makita ni Renzo na hindi gumagana ang estratehiya ng kanyang ina, siya naman ang humakbang palapit. At doon, sa gitna ng aking sala, ang lalaking minsan ay tiningala ko ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ellie, please, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero hindi mo ba naaalala ang lahat ng pinagsamahan natin? Ang mga pangarap natin? Si Helena. Anak natin siya. Huwag mong hayaang lumaki siya na nasa kulungan ng tatay niya. Pakiusap, patawarin mo na ako. Lumuhod siya sa aking harapan. Isang imahe ng lubos na pagkatalo at desperasyon. Tinitigan ko siya, ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangako sa akin ng habambuhay, ngayon ay nagmamakaawa sa aking paanan. Isang bahagi sa akin ang nakaramdam ng isang munting kirot ng awa. Ngunit mabilis itong nawala
napalitan ng isang malinaw at hindi matitinag na katotohanan. Tumayo ka, Renzo, sabi ko. Ang aking boses ay hindi galit kundi payapa. Payapa sa isang paraang mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata na puno ng luha. Ang lalaking minahal ko ay hinding-hindi gagawin ang ginawa mo. At ang babae na ako ngayon ay hinding-hindi natatanggapin ang pagkatao mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling hatol na walan sila ng pag-asa. Ano ang gusto mo, Ellie? Tanong ni Doña Priscilla, ang kanyang boses ay nanginginig na. Pera? Sabihin mo lang, ibabalik namin ang lahat. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang aking desisyon ay buo na at hindi na mababago. Tumingin ako sa kanilang dalawa, ang mga taong minsang yumurak sa aking pagkatao. Hindi ko palalawigin ang utang, sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. At tatawag ako ng isang emergency board meeting. Ang conference room ay parehong lugar kung saan ako unang nagpakilala bilang isang reyna. Ngunit ngayon, ang hangin sa loob ay tila mas makapal, mas mahirap hingahan. Naroon ang buong board of directors, mga matatandang lalaki na ang mga mukha ay nakaukit na sa mga dekada ng mga desisyon sa negosyo. Ang kanilang mga mata ay matalas at mapanuri. Sila ang mga hukom. Si Renzo ay nakaupo sa kanyang karaniwang upuan sa kabisera. Ngunit ngayon, hindi siya isang hari. Siya ay isang akusado. Ang kanyang buhok ay hindi gaanong naayos at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, nanginginig ng bahagya. Hindi niya ako tinitignan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang basong tubig sa kanyang harapan na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi ako ang nagsalita. Sa isang laban na ganito, hindi emosyon ang sandata, kundi mga katotohanan. Si Marco ang tumayo. Ang kanyang presensya ay kalmado at may awtoridad. Inilatag niya sa projector ang mga pangunahing punto ng audit report. Ang bawat slide ay isang suntok, mga gastos na walang katuturan, mga desisyong pabor sa sarili, mga proyektong dehado. Isang marahan na paglipat ng mga papel ang tanging maririnig sa silid habang tinitignan ng mga board member ang kanilang mga kopya. Pagkatapos, inilabas ni Marco ang huling sandata. Ipinakita niya sa screen ang kopya ng deed of sale ng penthouse unit na sinundan ng bank statement na nagpapakita ng wire transfer mula sa isang account ng kumpanya. Isang kolektibong paghinga ang tila huminto sa buong silid. Ang katahimikan ay naging mabigat, halos nakakabingi. Isang malaking halaga ng pera ng kumpanya, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi nagtataas, ngunit tumatagos. Ang ginamit para sa personal na pagbili, na itinago sa ilalim ng isang pekeng transaksyon. Ito, mga Ginoo, ay hindi lamang masamang pamamahala. Ito ay isang malinaw na kaso ng corporate malfeasance. Lahat na mayanin dadobom. Lahat ng mga mata ay bumaling kay Renzo. Ang chairman ng board, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak ang bumasag sa katahimikan. Renzo? Mayroon ka bang maipapaliwanag dito? Nag-angat ng tingin si Renzo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay tila ayaw lumabas. It's a misunderstanding, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at walang lakas. It was a consultancy fee, advanced payment. Walang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga salita ay hungkag at desperado. Sa sandaling iyon, ako naman ang tumayo. Lahat ng tingin ay napunta sa akin. Tumingin ako sa bawat miyembro ng board at sa huli, kay Renzo. Hindi ito tungkol sa aming nakaraan, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng galit. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Tungkol ito sa tiwala ng ating mga empleyado at ng ating mga shareholder.
Ang tanong sa ating harapan ngayon ay simple lang. Ilalagay ba natin ang kinabukasan ng Castor Energy sa kamay ng isang taong napatunayang inuna ang kanyang sariling interes kaysa sa kapakanan ng lahat? Umupo ako. Wala na akong kailangang sabihin. Ang ebidensya ang nagsalita para sa akin. Ang mga board member ay nag-usap ng mahina sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, ang chairman ay muling nagsalita. Ang kanyang boses ay formal at walang awa. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, ang board ay nagkakaisang bumoto. Epektibo kaagad. Si Ginoong Renzo Castor ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang Chief Executive Officer ng Castor Energy. Ang tunog ng desisyon ay tila isang malakas na pagbagsak sa loob ng silid. Nakita ko ang huling piraso ng pag-asa na umalis sa mga mata ni Renzo. Napayuko siya sa kanyang upuan, isang ganap na talunang tao. Si Bianca, na hindi man lang naroon para ipagtanggol siya, ay kasama niyang babagsak sa ilalim ng isang masusing imbestigasyon. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating. Tumayo kami ni Marco. Walang nagsabi ng paalam, walang nakipagkamay. Tahimik kaming lumabas ng conference room, iniwan sa likuran ang mga piraso ng isang nawasak na imperyo. Habang naglalakad kami sa pasilyo patungo sa elevator, napansin ko ang dalawang lalaking nakatayo, malapit sa reception area. Nakasuot sila ng ordinaryong damit, ngunit ang kanilang tindig at ang paraan ng kanilang pagmamasid ay nagsasabing hindi sila mga ordinaryong bisita. Sila ay mga pulis. Ang aming mga mata ay panandaliang nagtagpo at isang bahagyang pagtango mula kay Marco ang nagsabi sa akin ng lahat. Ang hustisya ng kumpanya ay naisagawa na. Ngayon, ang hustisya ng batas naman ang magsisimula. Ang hangin sa Dumaguete ay may dalang amoy ng dagat at kalayaan. Ibang-iba ito sa hangin ng Maynila na laging may kasamang amoy ng aspalto at ambisyon. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa araw na yon sa boardroom, pinili kong bumalik sa lugar kung saan ako lumaki. Hindi para magtago, kundi para muling buuin ang aking sarili sa lupang nagbigay sa akin ng mga unang pangarap. Ipinagbili ko ang kondominium sa Taguig. Gamit ang isang bahagi ng aking pondo, bumili ako ng isang lumang bahay sa tabi ng dagat. Isang bahay na may malaking hardin at malalapad na bintanang bukas sa simoy ng hangin. Ito ang tahanan na pinili ko para sa amin ni Helena. Dito, ang tanging maririnig namin sa gabi ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan, isang himig na nagpapatulog sa kaluluwa. Ang Castor Energy, sa ilalim ng bagong pamunuan na pinili ng board, ay dumaan sa isang malawakang pagbabago. Pinili kong ibenta ang aking interes bilang nagpapautang sa isang mas malaking korporasyon. Tinanggal ang aking huling koneksyon sa kumpanyang iyon. Ang ginawa ko ay hindi para kumita, kundi para tuluyang putulin ang mga tanikala sa aking nakaraan. Ang pangalan ng kumpanya ay pinalitan, naging Maravilla Nexus, isang bagong simula, isang bagong pagkakakilanlan na may pundasyon ng integridad na sinimulan ko. Isang maaraw na hapon, nakatayo ako sa isang entablado sa harap ng aking lumang universidad sa Dumaguete. Hindi ako nakasuot ng power suit, kundi isang simpleng bestidang lino. Sa harap ko ay mga mamamahayag, mga lokal na leader at mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inilunsad ko ang isang bagay na mas malapit sa aking puso kaysa sa anumang korporasyon. Ngayon, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ay opisyal na naming binubuksan ang Helga Rising Foundation. Ipinangalan sa aking yumaong lola, si Helga Maravilla, isang babaeng naniniwala na ang pinakamalaking puhunan ay ang pamumuhunan sa kapwa-tao. Ang pundasyong ito ay magbibigay ng tulong legal, suportang pangkaisipan, at mga grant para sa pagsisimula ng negosyo para sa mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso sa kanilang pagsasama.
nawalan ng direksyon sa kanilang karera at handa nang bumangon muli. Sa gitna ng mga palakpakan, ang aking mga mata ay napadpad sa unang hilera kung saan nakaupo si Helena. Masayang iwinawagayway ang isang maliit na bandila sa tabi ni Manang Lourdes na lumipat sa amin para maging bahagi ng aming bagong pamilya. Nakita ko ang nangiti sa kanilang mga mukha at alam kong nasa tamang landas ako. Pagkatapos ng kaganapan, habang papalubog na ang araw, naglakad kami ni Helena sa dalampasigan. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel at lila. Hinubad namin ang aming mga tsinelas at hinayaang dampian ng malamig na tubig ang aming mga paa. "I love our new home, Mommy," sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay masaya at malaya. "It's peaceful here." Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin ako sa malawak na karagatan, sa walang katapusang abot-tanaw. Naalala ko ang isang bagay na madalas sabihin sa akin ni Lola Helga noong bata pa ako, habang nakaupo kami sa parehong dalampasigang ito. "Tandaan mo, Apo," sabi niya noon, "ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon at magpatawad." Noon, hindi ko lubos na naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking anak na masayang tumatakbo sa dalampasigan, habang nararamdaman ko ang kapayapaan sa aking puso, naunawaan ko na ang lahat. Mabilis na lumipas ang panahon, tila mga pahina ng isang librong nililipat ng hangin. 1 taon na ang nakalipas mula noong araw na yon sa boardroom, at ang buhay ko ngayon ay tila isang magandang panaginip na gising kong tinatamasa. Nakatayo ako sa gitna ng bagong tayong livelihood center ng Helga Rising Foundation sa Dumaguete. Ang paligid ay puno ng tunog ng mga makinang panahi at masayang kwentuhan ng mga kababaihan. Mga inang tulad ko na dating nawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay kumikita na at bumubuo ng sarili nilang kinabukasan. Si Marco ay lumapit sa akin. May dalang isang manipis na folder. Ito na ang huling ulat tungkol sa mga kas. Tinanggap ko ito, ngunit hindi ko agad binuksan. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang tanong na hindi na niya kailangang bigkasin. "Kumusta sila?" tanong ko ng mahina. Si Renzo, panimula ni Marco, ay nakalaya na sa kanyang probation, ngunit ang kanyang lisensya bilang engineer at negosyante ay tinanggal na. Balita ko, nagtatrabaho siya ngayon bilang isang clerk sa isang maliit na hardware store sa kabilang ibayo ng probinsya. Namumuhay siya ng mag-isa sa isang maliit na paupahang kwarto. Tumango ako. Wala akong naramdamang tuwa. Wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang lalaking minsang naghari sa Makati ay ngayon ay isang anino na lamang sa isang malayong bayan. Si Bianca naman ay matagal nang umalis, naglahong parang bula nang maubos ang pera at impluwensya ni Renzo, naghahanap ng ibang biktima. At si Doña Priscilla, nasa isang nursing home siya sa Laguna. Sagot ni Marco. Nagkaroon siya ng mild stroke noong nakaraang buwan. Maayos naman ang kanyang kalagayan pisikal. Ngunit, ayon sa mga nurse, madalas siyang nakatingin sa bintana, naghihintay ng bisitang hindi dumarating. Ang mga dating kaibigan niya sa alta sosyedad ay tinalikuran na siya. Isinara ko ang folder. Hindi ko na kailangang basahin ang mga detalye. Ang karma ay hindi laging isang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay ang mabagal at tahimik na pagkaubos ng lahat ng bagay na mahalaga sa'yo hanggang sa ikaw na lang ang matira sa iyong sariling katahimikan. "Salamat, Marco," sabi ko at ibinalik sa kanya ang folder. "Itago mo na yan. Tapos na tayo sa kabanatang yon." "Napatawad mo na ba sila?" tanong niya. Ngumiti ako, at sa pagkakataong ito, ang nangiti ay umabot hanggang sa aking mga mata. Napatawad ko na ang sarili ko, Marco. Napatawad ko na ang Ellie na nagpaubaya, ang Ellie na naniwalang hindi siya sapat,
At sa pagpapatawad ko sa aking sarili, nawalan na ng puwang ang galit para sa kanila. Hindi ko sila iniisip para sumbatan. Sa katunayan, hindi ko na sila iniisip. Iyon ang tunay na kalayaan, ang hindi na pagiging bilanggo ng nakaraan. Mula sa di kalayuan, nakita ko si Helena na tumatakbo palapit sa akin. Ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. May hawak siyang isang shell na nakuha niya mula sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay isang musika na pumapawi sa lahat ng pait ng kahapon. Lumuhod ako para salubungin ang kanyang yakap. Ang amoy ng araw at dagat sa kanyang balat ay ang amoy ng aming bagong buhay. Yakap-yakap ang aking anak. Tumingin ako sa malawak na karagatan sa harap namin. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw. Walang hanggan at puno ng posibilidad. Wala akong kasamang prinsipe, wala akong suot na korona. Ngunit habang nakatayo ako doon, hawak ang kamay ng aking anak at napapaligiran ng mga taong aking natutulungan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng mga Castor. Naramdaman ko ang kapayapaan at sa wakas, ako ay buo.